So mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang pagsalubong niyo sa bagong linggong ito? Ah, Hopefully nakapagpahinga kayo, nakapag-family day kayo kahapon, Sunday, no? Sa December 8. Pakasarap po kasi hindi po ganun kainit. Mula ng onte pero talagang mabuti ang Panginoon kasi masarap magpahinga ng ganung weather. Ngayong umaga po, tatalakayin po natin ay magagaling po sa Philippians 4, chapter 4, verse 19, no? Pero bago po nating umpisahan ito, mag-umpisa po tayo sa panalangin. No? Panginoon, maraming salamat sa bagong umaga, sa bagong araw, sa bagong linggong ito, Panginoon, na aming sasalubungin. Panginoon, maraming salamat dahil napakabuti niyo sa buhay namin. Patuloy niyo po ipinapakita na kayo po ay laging nandyan. Lagi namin kasama, laging gumagabay sa amin, Panginoon. Laging pumuprotekta sa amin at nagpapagaling. And Lord, just thank you, Lord, dahil alam namin, Lord, na hindi nyo kami iiwan kailan. Kaya ngayong umaga pong ito, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. No? Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom, Panginoon, o ng karunungan na nanggagaling sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po. No? Bago po tayo magsimula, basahin po natin ang pasalitang pag-aaralan natin ngayong umaga. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, at dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibinigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. No? Praise God. May tanong po ako sa inyo. Ang title po nito ay Diyos ang nagkakaloob. Tanong po, minsan na ba kayo nakaranas minsan nyo na bang naranasan ang mag-alala tungkol sa inyong mga pangangailangan? Tapos parang hindi sapat ang ating mga ginagawa o tila may kakulangan. Sa ganitong mga pagkakataon po, napakaganda pong paalala ng pangako ng Diyos sa Philippians chapter 4 verse 19. No? Sabi po dito, at dahil kayo na kay Kristo Jesus, binigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganahan ng kanyang kayamanan. Ang talatang ito, itong verse na ito, ay nagpapaalala sa atin na ang ating Diyos ay hindi lamang provider, kung hindi siya rin ang may-ari ng lahat ng kayamanan sa langit at lupa. Ngunit, napakahalaga rin maunawaan natin na ang pangakong ito ay para sa mga nasa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung mga may tiwala at may pananampalataya sa Kanya. Hindi nangangahulugan na palagi tayo magkakaroon ng sobra, ngunit tiyak tayo na sapat para sa ating pangangailangan ng lahat na ibinibigay ng Diyos. Sa ating pagtitiwala sa Diyos, natututo tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo at makita na ang tunay na yaman ay nasa relasyon sa Kanya. No? Ang una kong pong tanong sa inyo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga tinatawag na mga anak ng Diyos, kayo po ba talaga ay may pananampalataya sa Kanya o may relasyon sa Kanya? No? Hopefully, patuloy niyo pong hanapin or ayusin or bigyan oras ang relasyon niyo sa Panginoon, yung pagdadasal, pag-aaral ng Kanyang salita, no? At pagpapaubayan ng lahat ng bagay na ginagawa natin sa Kanya, no? Pwede po natin mga pag-reflectan ngayong umagang ito, no? Ano ang isang pangangailangan mo ngayon na gusto mong ipagkatiwala sa Diyos? Ngayon po mismo, no? Kung ano po yung isang bagay na gusto niyo ipagkatiwala sa Diyos. Pangalawa, naniniwala ba kayo na sapat ang Kanyang biyaya para tugunan ito? No? Sabi nga po, ang mundo sinasabi sa atin is to see is to believe.
Pero ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, magtiwala kayo muna bago nyo makita. No? Pakaganda po. Pakaganda po ng pangako ng Panginoon. Paalala, simulan natin ang araw na itong araw pong ito ng may pag-asa sapagkat ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ano man ang dumating, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan niyo po yun, hindi niya po tayo pababayaan. No? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pangako. Natutugunan niyo po ang lahat ng aming pangangailangan. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo o sa iyo, lalo na po sa mga panahong ako o kami po mismo ay nag-aalala. Bigyan niyo po kami ng pusong marunong magpasalamat at tumuon sa inyong katapatan, no? At patuloy niyo po pong patibayin ang aming pananampalataya sa inyo dahil alam po namin, Panginoon, kayo lang po ang makakapagbigay ng lahat ng pangangailangan namin. Kaya, Panginoon, salamat Panginoon sa inyong katapatan sa buhay niyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. No, maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. Mamayang gabi po pala. Bukas na agad, hindi pa po pala tapos. Mamayang gabi po ay pagpapatuloy po natin ang pagre-reflect sa Philippians chapter 4 verse 19. God bless you po.